Gaano kadalas sa paglinis ng mga poop tray ng ating mga cages? Well mga kabi, hanggat maaari mas maganda kung araw-araw tayong naglilinis. Depende na lang sa available ng time mo. Ako kasi pag nakita ko yung poop tray ng aking mga cages na medyo marumi na, ay sinusunod ko yan ng linis para iwas tayo sa mga bakterya na maaaring mamuo sa ating mga ibunan. Iwas tayo sa ammonia, sa mga masasamang amoy. Kasi alam nyo mga kahabi, yung mga patuka, mga dumi ng ibon, kapag nababasa yan ng tubig ay nagkakaroon yan ng masamang amoy. Dito sa aking munting ibunan ay gusto ko palagi silang malinis. Para at least kung meron tayong mga kaibigan na bigla ang pupunta sa ating aviary, comfortable tayo na papasukin sila sa ating munting ibunan. At bukod pa dyan, malinis yung environment ng lugar mo. Isa yan mga kahabi sa maintenance at routine ko dito sa aking munting ibunan. At pagkatapos niyan, magwawalis na ako, unlimited yan. Basta mag-iibon ka ay dapat masipag ka sa pagwawalis. Walis sa umaga, walis sa tanghali, walis sa hapon, at walis sa gabi. Unlimited yan kahabi. Pagkatapos kong maglinis ay magbibigay na ako ng vitamins or probiotics sa aking mga alaga. As advisable kung sa umaga tayo magbibigay ng vitamins or probiotics sa kanila. Then sa tanghali naman ay palitan natin yan ng plain water. Yung mineral water ang gamitin natin palagi kahabi at ibigay natin sa kanila. Importante na nagpapalit tayo ng tubig sa tanghali. Ang mga vitamins kasi ay napapanis yan paglipas ng 5 to 8 hours. Hindi na yan epektibo kung mainom pa nila. Baka dyan pa magkasakit yung mga alaga natin. Kaya dapat masipag ka rin magpalit ng mga inumin nila. Lalong-lalo na kung summer season or mainit ang panahon. 1 to 2 times ka magpalit ng tubig kahabi. Dahil pag nainitan yan, ay hindi na nila iinumin yan. Ang tendency is ma-dehydrate at ma-heat stroke ang mga ibon mo. Kaya importante din ang tamang patubig sa kanila. At pagkatapos ng kanilang inumin ay magpapatuka na ako. Sa pagpapatuka naman ng mga African lovebirds ay sa umaga lang or pwede ding tanghali or hapon. Depende sa availability ng time mo. Dito kasi sa akin, umaga ako nagpapatuka kahabi. Once a day ay enough na sa kanila yan. Sa aking mga breeders, 1 scoop per pair or 1 scoop equivalent to 1 spoon kahabi. Plus, lagyan mo ng konting successor pellets, konting sunflower, goods na sa kanila yan. Sa mga pairings naman na walang nest box, 1 scoop per head or 2 scoops per pair kahabi. Yan yung binibigay ko sa kanila. Dagdagan mo rin ng konting sunflower. Sa mga may inakay naman ay unlimited at available palagi ang patuka sa cage nila kahabi. Complete meal yan. Canary or canary mix, oat groats, sunflower, egg food, at chick booster. At dapat always available yan kahabi. Kung sa flight cage naman ay unlimited or maraming seeds ang nilalagay ko dyan. Hindi yan tataba ng sobra kasi nakakagalaw sila sa loob ng flight cage. Tandaan mo kahabi, madaling i-breed ang ibon kung maaga pang bumuka yung katawan nila. Mas maagang magbi-breed yan kung nasa peak na kondisyon yung pangangatawan nila. Yun nga, tapos na ako dito sa aking munting ibunan. Sana naman ay meron kang konting natutunan. Pagkatapos ng mga obligasyon ko dito sa ibunan, ay pakapi-kapi na lang tayo. Tingin-tingin sa ating mga ibon at lalabas ng may ngiti sa labi. Dahil naumpisahan ko naman ang araw ko na masaya dito sa hobby ko.